Opportunity to our beloved brother Robin Dudovise. Hallelujah, praise the Lord. Bago po ang lahat, marami ako ay nagpapasalamat sa mga Panginoon sa pagkakataon ito. At happy anniversary po sa lahat. Hindi po ako na medyo, nagulat po ako na magpapatuto po ako. Pero blessed po ako kasi nagkaroon po ako ng chance na magpatuto sa araw na ito. So, bago po lahat, we give the highest praise and glory and honor to our loving Savior Jesus Christ. And ganoon din po sa ating mahal na pastor na sa mga kanyang pong pamilya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Then magandang tanghali po. Ako po ay papasalamat ulit sa mahal Panginoon dahil sa pagkakataon ito na last year po yung nagpatuto po ako dito na yung pinatuto ko na about to sa pamilya ko, sa anak ko, na yung sabi ng mga doktor na hindi na magkakaanak yung beloved wife ko. Yung kasama ko pong bata, yun po yung bunga ng binigay ng mga Panginoon sa amin. Then, papasalamat ako sa mga Panginoon kasi hindi ko akalain na yung makakasama ko siya at mabibigyan ko siya ng US visa. So, I'm blessed dahil hindi ko na-expect yun. Then, papatuto ko na rin po yung nangyari sa bahay namin sa Alabang, sa Pilipinas. Last month lang po yun na nasunog po yung katabing bahay namin na hindi ko po na-expect na ganun yung nangyari. Pero naubos po yung buong bahay nung kapitbahay namin. Tapos yung mga halaman po na mga dahon po na pumunta po doon sa bahay namin, sa bubong po namin ay halos gumapang na po pero hindi po nasunog yung bahay namin. Halos nadidilaan na po ng apoy yung bahay namin. Then papatuto ko na rin po yung about doon sa anak ko na dapat this coming July po ooperahan siya. So sa murang edad, sa 5 taon. So, ayoko pong mangyari na operahan siya. Kaya ginawa ko po bilang miyembro ng gawain ito. Although, minsan talagang yung umiinit, lumalamig po ako. Pero nandun na naturuan ako ng tamang aral sa gawain ito. Dahil ako po ay noong time na nung unang punta ko po sa Japan, ako po ay ginamit bilang instrumentalist. Then, hindi ko po akalain na gano'n yung gagawin sa buhay ko. Yung pala, meron palang purpose yung mahal na Panginoon bakit ako pinala sa Japan. Na ayoko man, hindi man ako karapat-dapat, pero ayoko talaga. Pero nagulat na lang ako na minsan ako na po yung nagpapaawit, ako na po yung halos wala po akong handa-handa sa sarili ko, pero wala po akong magagawa. Kung pag ginusto ng mga Panginoon, talagang ginusto niya. At ganoon din po, sabi ko, dahil masasabi ko talagang yung bilang ako, parang maamot itong pasa ngayon. Pero kung nakilala niyo yung buhay ko, kung gaano ako kasama, malalaman mo masama ka isang tao pag nalaman mo na yung kabutihan. So dito ko nakita yung tamang kabutihan sa gawain ito. Kaya nalaman ko, sabi ko, masama pala ako. Kaya sabi ko, kung may mga kaibigan niya ako na makakita sa akin, makakapalo sa mga ginagawa ko sa ngayon, sa patutulong ito, baka sabihin nila, masawang tao yan. Pero subalit, kung wala ako sa gawain ito, ay talagang hindi ko mababago yung sarili ko. Napakaraming pagbabago sa buhay ko. Lahat ng bisyo, lahat ng masama ay ako po yung hihawak noon at talagang hindi karapat-dapat. Subalit nandyan, talagang nagpursige yung mga magulang ko, yung beloved mother ko na maisama sa gawain ito. Ako po ay nasave ng 2017. Talagang ilang beses niya akong niyayaya sa gawain ito. Sabi ko, ilang religion na yung pinag-anuhan namin, nilipatan namin, ilang sekta na, ilang ministeryo na yung napunta namin. Subalit sabi ko, diyan na naman, Jesus Miracle Crusade. Napapanood ko dati sa TV, sabi ko, dati kong
natatawa lang ako dyan, kinuputya ko talaga siya na hindi totoo yan, kalokohan yan. Ang milagro, wala na ngayon, sa panahon ngayon. Subalit, ngayon, hindi ako bayad na dito ako sa harapan na Amen. Hallelujah. Kung minsan talagang dati, kung ano ko, ano ba yun, parang mga nababaliw, tatawa-tawa, iyak-iyak, tawa, iyak. Pero minsan kahit masaya yung tugtugan dito sa harapan, napapayak na lang ako. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Sabi ko, bakit yung time na dinala ako sa Japan, talagang sabi ko, bakit naano ko yung unang taon ko, alam naman natin ang Japan isa pangalawa sa buong mundo, pangalawa siya sa highest na hindi naniniwala sa mahal na Panginoon. So, 80% po yung lahat ng tao doon na hindi naniniwala. So, glory to God na ako po ay naniniwala sa mahal na Panginoon dahil sa gawain ito. At nagkaroon nga po ng Tokyo Outreach. So, ako po ay nakaka-attend sa gawain doon. And then, siguro nga po, kung wala nga po yung gawain doon, eh, mas marami pong baka maging 100% yung masamang tao sa Japan. And then, yun nga po, sabi ko, sana magkaroon ng mga para sa mga bata, magkaroon ng children's choir. Tapos, yun nga po yung anak ko, sabi nga ng beloved wife ko, although siya po ay buong pamilya nila ay lumaki sa JW, talagang hindi ko siya maano. Subalit talagang mas makapanya rin na mahal pa nagbuhay ang gawain ito. Kaya talagang mas naano ko siya, mas nakuha ko siya. Iniwanan niya yung JW, and then buong pamilya niya halos doon na nabuhay. Kaya sabi ko, handa na po siyang magpa-bautismo sa gawain ito. Amen. Na talagang Praise the Lord. kataon. And then, yun nga po, sabi niya, sana, naniwala sa akin sa gawain ito dahil yung last year, yung anak po namin, yung beloved anak po namin ay may bukol sa kamay. Halos 8 months na po siyang kaming namumroblema. Ilang doktor na po yung nag-check sa kamay niya na sabi kailangan ng operahan. Hindi ko malaman kung ano sakit. Ngayon sabi ng beloved wife ko baka nahawa sa kanya kasi po siya, until now po siya sa breast cancer niya. So sabi niya baka meron siya may cancer po siya. So sabi ng mga doktor, hindi namin malaman yan, napaka-rare ng bukol niya. So, ang dapat dyan, operahan na. So, sabi namin, ayaw namin pa-operahan sa ganung edad. So, ang ginagawa ko po every day, and then, pag nagpa-fasting po ako, hindi ko sinasabi sa beloved wife ko, every time na inaano ko, lagi kong pinagpe-pray yung kamay niya, lagi kong pinipisil. Though hindi po ako, nangangamba ako bilang ama, dahil ayoko pong maoperahan yung anak ko, dahil bata pa nga. Pero, unti-unti, lumiliit siya hanggang sa sabi ko bakit? Sabi ko, bigla akong inano sa beloved wife ko. Sabi ko, ma, tingnan mo yung kamay niya. Oh, ba't na wala? Sabi ko, ano na yan? Paano yan? Na natin? Dadalhin na natin ngayong July. Sabi ko, ano pa yung papatingin mo? Wala na. Sabi ko, gano'n. Totally, wala na po kayo makikita ang buhay sa kanya. At yun nga po, talagang sabi ko, talagang buhay ang gawain na ito. Sabi ko, kung wala kami dito, siguro baka nahiwa na yung bukol na yun. Hallelujah, talagang napakalaki po ng kilos na mahal na Panginoon sa buhay namin. Lalo na po sa akin, dahil talagang binago niya po ako. Dahil kung yun nga po, gaya ng mga patutok ng una, talagang kung sa makasalanan napakarami ko pong mga anak, dahil napakarami ko pong naging babae. Children's choir. Yes po. Kaya, glory to God, talagang patuloy po akong binabago ng mahal Panginoon. So hanggang dito na lang po muna. Praise the Lord. Pasalamat na lahat po ng kapurihan sa lahat sa ating Panginoon naman. Amen. God bless you, beloved Brother Robin, for that blessed testimony. And, our beloved children's choir